Okay, so paano makipaghiwalay ang isang narcissist kung kayo ay merong iyong karelasyon or asawa na narcissist? Okay. So pagka ganito ang pangyayari, expect na ibang klase ang datingan ng pakikipaghiwalay, ano? So hindi sila nagpapaalam o nagsasabi na makikipaghiwalay sila. Hindi kagaya ng normal na tao na nagpapahiwatig. Meron pang explanation. Sasabihin na gusto niyo makipaghiwalay, merong verbal, no? Tapos may explanation. Ito wala eh. So walang paalam, walang warning, walang pagsasabi na makikipag-break o gustong humiwalay. So ang gagawin niya, may tactic na gagawin o technique, style. So ang gagawin niya, itutulakan niya makipaghiwalay para ikaw ang makipaghiwalay. So ipupush ka niya. Kakaiba, no? Ang datingan. So, ang lalabas nito ay kayo makikipag-break. Ikaw yung makikipaghiwalay. So, ang tawag dito sa ginagawa niyang ito is reverse discard. Okay, so yan. So, yung reverse discard na yan, napaka hiwaga niyan. Kasi ang datingan, siya yung gusto makipaghiwalay. Pero ikaw yung itinulak niya makipaghiwalay. Kakaiba, no? So, yun. Reverse discard. So, kaysa makipaghiwalay, no? Ginagawa niyang miserable yung relasyon. Ayan. Ang gagawin niya, no, sisirain niya yung relasyon. Gagawin niyang mahirap, gagawin niyang masalimuot yung relationship niyo. Gagawin niyang toxic yung relationship niyo. So, kapag ka ikaw ay inis na, hirap ka na toxic ka na, so ikaw yung makipaghiwalay. Ganun kalupit yun. No? So, aakalain mo na ito ay iyong choice. Kasi syempre, ikaw yung nakipaghiwalay eh. Alam mo, ikaw yung may gawa. Pero actually, ito ay isang pain. Ito ay isang patibong na siya yung may gawa, hindi ikaw. So, ibig sabihin, na-manipulate ka, na-control ka, di ba? So, ganun yung dating nun. Akala mo, ikaw yung nag-initiate ng hiwalayan. Pero hindi ikaw. Kakaiba talaga. So, paano nila ito ginagawa? No, specifically. So, ang ginagawa nila una, manlalamig muna. Papakitaan ka muna ng ganon. No? Coldness. So, manlalamig muna. Tapos ay malayo na siya sa'yo. No? Hindi na naglalalapit. No? Tapos ay nagiging bastos na siya. Sarcastic. No? Nagiging pilosopo. Hindi ka naman nakikipagbiruan. Wala ka sa mood pero binabastos ka, binibiro ka, tapos sasabihin joke, mga ganon hanggang mainis ka na. So, ito ay talagang ginagawa niya intentionally. Another one, paano niya ginagawa ito? So, nagawa siya ng away, no? Fault finder. No? Nangangaway siya, nagawa ng gulo, no? Naghahanap talaga siya ng gulo. Pagseselosing ka, dito napapasok yung ng bababae siya o ng lalaki. Para mainis ka, para magselos ka, para ikaw ay makipaghiwalay. So, gagamit siya ng mga problema para gawin yun. Halimbawa, uh, meron siyang gustong bagong karelasyon, i-reveal na niya yon. Papakita niya na sa'yo, iiwanan niya yung phone niya ng walang password or kunwari, iiwanan niya yung phone niya sa lamesa ng nakabukas. So, intentionally, pinapainan ka ng phone para buksan mo. Ngayon, pag binuksan mo, bigla kang mag-hysterical, magwawala. Tapos doon ka na niya i-gaslight. Doon niya sabihin, ikaw ba nababaliw na? Wala lang yan, ganun. Napakasilosa mo naman, katrabaho ko lang yan, o customer ko yan, kliyente ko yan, mga ganun. Tapos, siyempre, mababasa mo yung conversation, tapos sasabihin niya kasalanan mo yan, kaya nagkaganyan ako. Ikaw kasi pinabayaan mo ako eh. Busy ka lagi sa trabaho, ikaw lagi ay ganito, ganyan, bla bla bla. You got my point. Yun. So, yun yung malupit doon. So, syempre, ang mangyayari niyan, no? Kakagulo kayo. So, yun na nga, naging successful siya doon. So, panalo siya doon. So, yun yung basic na
ginagawa niya, no? Minsan pinupulaan ka, pinagbibintangan ka, yung masakit yung pinupulaan ka eh. Nilalait ka, nilalait yung katawan mo, nilalait yung iyong kakayanan, ang iyong trabaho, nilalait, something like that. Tapos pinaparamdam niya na wala kang kwenta, mga ganun. Pinaparamdam niya na ikaw yung problema, no? Na ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkakagulo yung relationship ninyo. So anong ending nito? Ang ending niyan, syempre hihiwalay ka, no? Hihiwalay ka kasi may babae, kunwari, may lalaki, ganyan. O kung totoo man, pinakita niya, so yun na yun. No? So ikaw ngayon yung hihiwalay. So ang tanong, bakit ginagawa ito ng isang narcissist? Ginagawa niya ito to avoid guilt, no? To control. So ibig sabihin kahit hiwala yung portion, usapang hiwalayan, gusto niya siya pa rin yung may control dito. Parang ang pinaglalaroan kanya. So ito ay isang manipulation at ito rin ay isang tinatawag na psychological warfare. Remember that. So ganyan kalupit ang narcissist. And ginagawa niyang bukas ang pinto. Kapag ginawa niya to, bukas yung pinto. Bakit? Bakit bukas yung pinto ng relationship niyo? Kasi hindi naman siya nakikipag-closure at saka sino ba nakipaghiwalay? 'Di ba ikaw? Pwede niya sabihin na pagka binabalikan kanya, sasabihin ni, "Oh, ikaw naman na nakipaghiwalay, hindi naman ako eh." Mga ganun, kung hindi ka naman nakipaghiwalay, hindi naman tayo magkakaganito. Something like that. Let's say for example, no, hindi siya nagkaigi doon sa bago niya. Halimbawa, yung bago niya ay nawala ng trabaho o kaya ay nagkandaloko-loko yung buhay. So what will happen then will be, pabalikan ka. Yun ay kung ikaw ay okay naman sa kanya. Yung takeaway ko dito, simple lang ang takeaway ko dito. Huwag niyo sisisihin ng sarili niyo. It's not your fault kapag nangyayari ito. And since aware na kayo, hindi na kayo ma-fall doon sa kanyang mga trap, sa kanyang mga laro, sa kanyang mga patibong. You are aware. And knowledge is power when it comes to this kind of situation. Remember that. See you in my next content. Bye for now.